Nagmadali ang Iran itago ang pag-atake ni Trump at ibenta ang tagumpay sa populasyong inihiwalay ng sensura. Ngunit ang totoo, hindi ito natatago ng matagal. Ngayong Sabado, Mayo 2026, habang tinatalakay ng telebisyon ng Estado ng Iran ang kontrol, paglaban at normalidad. Ipinapakita ng video at pahayag ng militar ang mga barkong Iranian na pinipigilan sa Golpo ng Oman habang patuloy ang presyon ng hukbong dagat ng Estados Unidos at sinusubukang gawing propaganda ng Tehran ang pagkatalo nila. Sa Iran, pinalalapas nilang panalo sila, nabibigo ang blockade ng Amerika at kontrolado ng revolusyonaryong gwardiya ang sitwasyon. Nasasakal ang ekonomiya at walang malayang akses sa mamamayan sa impormasyon, kaya malapit nang sumabog ang sitwasyon. Ang madugong revolusyonaryong gwardiya na may kontrol sa diktadurang Iranian ay nasa bingit na rin. Ikukuwento ko lahat yan, kaya mag-subscribe ka sa channel para laging may tamang impormasyon. Real-time na impormasyon, mataas na kalidad ng pamamahayag at kredibilidad. Miu Song Alves. Ang Iran ay umabot na ng halos 70 araw na matinding pagkawala ng pandaigdigang internet na nagsimula noong ika-28 ng Pebrero bilang isa sa pinakamalalaking digital na paghihigpit na naitala sa isang buong bansa. Sa praktika, karamihan ng populasyon ay hindi malayang makasubaybay ang mga nangyayari sa labas ng opisyal na bersyon ng talaan. Ang pag-access ay dumadaan sa telebisyon ng Estado, radyo ng Estado, kinokontrol na pahayag, mga lokal na app at mga binabantayang pambansang channel. Kakaunti lang ang nakakalusot sa blokeyo sa ibang paraan, kaya ganito tinatangkang panatilihin ng Tehran ang kasinungalingan ng tagumpay. Isinasara nito ang bintana sa mundo at inihahain sa mga tao ang digmaang inedit ng propaganda. At itinatago nito na sa labas ang mga atake ni Trump, ang blokeyong pandagat at ang pressure ng Amerika ay patuloy na inilalantad ang kahinaan ng revolusyonaryong gwardiya sa harap ng mismong populasyon na sinasabi nilang pinoprotektahan. Apektado nito ang trabaho, pag-aaral, komunikasyon sa pamilya at anumang pagtatangka na alamin ang nangyayari sa labas ng telebisyon ng Estado. Ang populasyon ay nakakatanggap ng salang bersyon ng digmaan, mga piling larawan, mga talumpati ng tagumpay at katahimikan tungkol sa tunay na halaga ng paglala. Alam ng rehimen na kapag nakita ng karaniwang Iranian ang kabilang panig, nagsisimula ng mabasag ang propaganda. Inilarawan ng telebisyon sa Iran ang sitwasyon bilang normal at ang lumalabas na video ay sumisira mismo sa naratibong ito. Ipinahayag ng Central Command ng Estados Unidos na na-deactivate ng mga puwersang Amerikano ang mga oil tanker ng Iran na Sea Star 3 at Sevda noong ika-8 ng Mayo, bago pa sila makapasok sa isang pantalan ng Iran sa Golpo ng Oman. Sa paglabag sa kasalukuyang blokeyong pandagat, ang layunin na hindi palubugin ng mga barko, kundi pigilan silang matapos ang kanilang ruta. Pinag-isipan ng mensahe. Hindi na kailangan pang gawing palabas ni Trump ang aksyon para ipakitang binabantayan ng ruta ng Iran at anumang sumuway sa blockade ay may agarang tugon. Ipinahayag ni Marco Rubio na kung may missile o drone na ipuputok laban sa barko ng hukbong dagat ng Amerika, hindi ito tatanggapin ng Estados Unidos. Parang walang nangyayari, sinusubukan ng Iran magpanggap na panalo sa loob ng bansa pero hindi sa labas ng state media nila. Kailangan nilang harapin ang isang makapangyarihang bansa na tumugon, humarang at nag-disable ng mga barko at humingi ng pormal na sagot mula sa Tehran sa alok ng tigil putukan. Sa pinakabagong pag-atake sa dalawang oil tanker, wala pang kumpirmadong namatay pero mabigat ng kabayaran sa buhay ng tao sa digmaan. Ayon sa Ministry ng Kalusugan ng Iran na binanggit ng militar na medya ng Amerika, higit 1,200 nang namatay at 20,000 ang sugatan mula na magsimula ang operasyon. Ipinapakita ng mga numerong ito kung bakit kailangang agresibo ang propaganda ng Iran. Kapag malaki ang bayad sa digmaan, sinusubukan ng mga saradong rehimen na palitan ng mga tanong ng mga slogan at ang sakit ng opisyal na diskurso. Ang susunod na hakbang ngayon ay ang sagot ng Tehran sa panukala ng Amerika. Naghihintay ang White House at Departamento ng Estado sa pahayag ng Iran ukol sa pansamantalang tigil putukan. Ligtas ang estruktura ng nabigasyon. Ang problema para sa rehimen ay mukhang talo sila kapag sumunod sa pressure ng Amerika harap ng sarili nilang radical na base. Ang pagtanggi ay maaaring magpalawak ng blockade, magdagdag ng hirap sa ekonomiya at lalo pang mapapahirap sa populasyon. Dahil dito, nagiging kasangkapan ng pampulitikang kaligtasan ng propaganda ng Estado.
Hindi lang ito nagbibigay impormasyon, kundi pinipigilan din ng tao mapansin ang pagkakaiba ng sinasabi nilang tagumpay at ang totoong nangyayari. Tungkol sa mga barkong nakahinto, putol na internet, perang nasa ilalim ng presyon at tensyonadong hangganan. Ipinapakita ng kasaysayan ng Iran kung paano naging mahal ang kabayaran ng ganitong kasinungalingan nung digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq noong dekada 80. Ilang taon pinanatili ng revolusyonaryong rehimen ang kwento ng sagradong paglaban habang dumanas ang bansa ng napakalaking pagkawala ng buhay, pagkasira ng ekonomiya at pagod ng lipunan. Sinataya ng Encyclopedia Britannica na umabot sa 250,000 katao ang namatay sa digmaan. Malaking bahagi ng mga nasawi ay mula sa Iran. Noong 1988 nang tinanggap ni Khomeini ang tigil putukan mula sa resolusyon ng United Nations, inihalin tulad niya ang desisyon sa pag-inom ng lason. Ang pangyayaring ito ay konektado sa kasalukuyang panahon dahil ipinapakita nito ang isang pattern. Itinutulak ng rehimen ang populasyon tungo sa sakripisyo. Tinatawag nilang estratehiya ang pag-atras at paglaban ng pagdurusa at tinatanggap lang ang presyon kapag di na maitago ang bigat ng problema. Ipinapakita rin ng ibang bansa kung paano pinananatili ng propaganda ng digmaan ang populasyon sa uwad na tagumpay. Noong 1982 sa panahon ng digmaan sa Malvinas, sinubukan ng diktadura sa Argenti na kumbinsihin ang publiko na sila ay nananalo kahit na lumalala ng sitwasyon sa militar. Ayon sa Washington Post, kinokontrol ng hunta noon ang telebisyon at malalaking pahayagan gamit ang makabayang mensahe para ibenta ang ideya ng tagumpay. Kahit may seryosong palatandaan na sa larangan ng digmaan sa Unyong Soviet, matagal din ginamit ang opisyal na wika tungkol sa digmaan sa Afghanistan hanggang sa pag-atras ng tropa noong 1989. Ihayag ang bigat ng mahabang at nakakapagod na kampanya. Malakas ang paghahambing dahil ang mga saradong rehimen ay karaniwang kumikilos ng ganito. Kinokontrol nila ang nasa screen, kinokontrol ang salita, kinokontrol ang kalsada at sinusubukan pang kontrolin ang mismong pananaw tungkol sa pagkatalo. Ang Iran na yon ay inuulit ang ganitong lohika sa pamamagitan ng pagharang sa internet, pagtutulak sa mga tao sa mga binabantayang channel at ginagawang sigaw ng tagumpay ang bawat pag-atras. At dito nagsisimulang gumuho ang bersyon ng Iran. Kung tunay na nananalo ang Tehran ng ganoon kadali, hindi na nila kailangang pigilan ang access, kontrolin ang kwento, arestuhin ang mga kritiko, itulak ang tao sa mga lokal na app at sabihing normal ang lahat. Habang nagpapatuloy ang blockade, ang video ng mga tangkay ng langis na hindi na umaandar ay hindi lang nagpapakita ng aksyong militar, kundi ng hirap ng rehimen itago na tinamaan ni Trump ang sensitibong bahagi. Pinipilit na revolusyonaryong gwardiya ang kontrol gamit ang pananakot, sensura at propaganda. Ngunit lumalabas pa rin ang katotohanan, nahaharang ang mga barko at tuloy ang negosasyon. Ang mamamayang Iranian ang nagdurusa dahil mas pinipili ng rehimen na magsinungaling para mabuhay kaysa aminin na sila ang naglagay ng bansa sa krisis. Ako si Milson Alves, isang internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang mga news link sa video description. I-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Tapos basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.